ng tanan, Panginoon, kami bigyan ng tubig na bumubuhay upang kami di mauhaw. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa isang bayan ng Samaria na tinatawag na Sicar. Malapit sa bukid na ibinigay ni Jacob sa kanyang anak na si Jose. Dito matatagpuan ng balon ni Jacob. Umupo si Jesus sa tabi nito sapagkat siya'y napagod sa paglalakbay. Halos katanghaliang tapat na noon. May isang Samaritanang dumating upang umigib. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Maaari bang makiinom?" Wala noon ang kanyang mga alagad sapagkat bumili ng pagkain sa bayan. Sinabi sa kanya ng Samaritana, "Kayo'y Hudyo at Samaritana ako. Bakit kayo humingi sa akin ng inumin? Sapagkat hindi nakikitungo ang mga Hudyo sa mga Samaritano." Sumagot si Jesus, "Kung alam lamang ninyo kung ano ang ipinagkakaloob ng Diyos at kung sino itong humingi sa inyo ng inumin, marahil ay kayo ang hihingi sa Kanya at kayo na may bibigyan niya ng tubig na nagbibigay buhay." "Ginoo," wika ng babae, "malalim ang balong ito at wala man lamang kayong panalok. Saan kayo kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Higit pa ba kayo kaysa amin ni Nunong si Jacob na nagbigay sa amin ng balong ito? Uminom siya rito pati ang kanyang mga anak at ang kanyang mga hayop." Sumagot si Jesus, "Ang uminom ng tubig na ito'y muling mauuhaw. Ngunit ang uminom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na muling mauuhaw. Ito'y magiging isang bukal sa loob niya. Babalong at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan." Sinabi ng babae, "Ginoo, kung gayon po'y bigyan ninyo ako ng tubig na sinasabi ninyo, nang hindi na ako mauhaw, ni pumarito pa upang sumalok. Ginoo, sa wari ko'y propeta kayo. Dito sa bundok na ito sumamba sa Diyos ang aming mga magulang. Ngunit sinasabi ninyong mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ang Diyos." Tinugon siya ni Jesus, "Maniwala ka sa akin. Ginang, dumarating na ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama. Hindi lamang sa bundok na ito sa Jerusalem. Hindi ninyo nakikilala ang inyong sinasamba, ngunit nakikilala namin ang aming sinasamba, sapagkat ang kaligtasan ay galing sa mga Hudyo. Ngunit dumarating na ang panahon, ngayon na nga, ng mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan." Sinabi ng babae,
Nalalaman ko pong paririto ang Mesiyas, ang tinatawag na Kristo. Pagparito niya, siya ang magpapahayag sa atin ng lahat ng bagay. Akong nagsasalita sa iyo ang tinutukoy. Sabi ni Jesus, maraming Samaritano sa bayang yaon ang sumampalataya kay Jesus. Kaya't paglapit ng mga Samaritano kay Jesus, hiniling nila na tumigil muna siya roon at nanatili siya roon ng 2 araw. At marami pang sumampalataya nang mapakinggan siya. Sinabi nila sa babae, nananampalataya kami ngayon, hindi na dahil sa sinabi mo, kundi dahil sa narinig namin sa Kanya. Nakikilala namin siya nga ang tagapagligtas ng sanlibutan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pwede bang batiin din natin ang ating katabi ng magandang umaga? Mga kapatid, tayo pong lahat ngayon ay nagkakatipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya ngayong 3 linggo sa panahon ng Kwaresma. 3 linggo na po pala ang nakakaraan nang tayo ay pumasok sa paghahanda para sa pagkapakasakit, pagkamatay at higit sa lahat, sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Pero mga kapatid, kung titingnan po natin ang ating mga pagbasa para sa araw na ito, pinapaalalahanan tayo ng lahat ng biyaya mula sa Diyos. Lahat ng pagpapala mula sa Diyos. Naniniwala po ba kayo doon? Na kung anuman ang meron tayo, ay hindi dahil tayo ay karapat-dapat, kundi kung anuman ang meron tayo, dahil merong Diyos na mabuti na nagkakaloob sa atin ng biyaya. Mga kapatid, ano po ba ang mga tinuturing nating biyaya sa buhay natin? Masasabi niyo po ba na ang buhay ninyo ay biyaya? Kanina po, pagising niyo kaninang umaga, naranasan niyo po ba o napakiramdaman niyo po ba sa inyong sarili na yung paghinga ninyo ay isang biyaya mula sa Diyos? Tandaan po ninyo marahil mga kapatid, marami kanina ang hindi nagumising. Pero nandito po ang lahat, nandito po tayo dahil ang buhay natin ay biyaya. Sa tingin niyo po ba ang pamilya ninyo ay biyaya? Ang asawa niyo po ba ay biyaya? Ang mister niyo po ba biyaya yan? Parang ayaw po ninyo. Yung misis niyo po ba biyaya yan para sa mga mister? Ang mga anak niyo po ba biyaya? Kayo, mga estudyante, ang pag-aaral niyo ba sa Catholic school ay isang biyaya? May mga tinuturing tayong biyaya. Pero minsan mga kapatid, aminin natin o hindi, kapag ang pakiramdam natin ay hindi tayo nakatatanggap ng biyaya, ano ang madalas nating reaksyon? Reklamo. May kilala po ba kayong taong mahilig magreklamo? Huwag niyo hong tingnan yung katabi ninyo. Ano? Di ba may mga tao lahat na lamang nirereklamo? At sinasabi ko po sa inyo mga kapatid, ang taong puro reklamo ay ang taong hindi marunong makontento. Pwede nating pagbaliktarin mga kapatid. Ang taong hindi marunong makontento ay ang taong puro reklamo. Bakit ko sinisimulan sa ganitong pamamaraan yung ating pagninilay para sa araw na ito mga kapatid? Kung napakinggan niyo po maigi mga kapatid ang ating unang pagbasa para sa araw na ito, ito po ay kwento ng mga Israelita. At tandaan natin mga kapatid, ang mga Israelita ang piniling bayan ng Diyos. At saan po sila nagmula? Sa Ehipto. At sa Ehipto, ano po ang kanilang ginagawa? Sila po ay alipin.
at inalis sila ng Diyos sa kanilang pagiging alipin. At saan sila pinapunta ng Diyos? Sa lupang pangako. At doon sa lupang pangako ng Diyos, sabi ng Panginoon, yun ang lugar na kung saan nag-uumapaw ang tinapay, nag-uumapaw ang honey. It is a place filled with bread and honey. Pero ano ho ang naging reaksyon ng mga Israelita? Nagreklamo sila sa Diyos. Dahil sa kanilang paglalakbay, nauhaw sila. Ano ang sinabi nila marahil sa Diyos? Nung kami ay nasa Ehipto, kahit na kami ay alipin, marahil nakakakain kami. Pero hindi nila nakita yung kabutihan ng Diyos. At marahil ito'y panawagan sa atin mga kapatid. Kung hindi natin minsan makita ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay, hindi rin tayo magiging kontento. Kaya ang buhay natin magiging puro reklamo. Marahil nga kung ako ang Diyos at pinagsabihan ako ng mga Israelita ng ganon, marahil pwedeng magsumbat ang Diyos eh. Diba? Binayayaan na kayo. Pinalaya na kayo. Pero mga kapatid, sa kabila ng reklamo ng mga Israelita, ano ang mas namutawi sa Diyos? Hindi ang galit. Kundi ang mas namutawi sa Diyos ay yung kanyang awa at pagmamahal. Mga kapatid, tingnan natin at imulat natin ang ating mga mata. Matuto tayong makontento upang hindi tayo maging reklamador. Matuto tayong tingnan ang lahat ng biyaya at kung makita natin ang lahat ng biyaya na nagmula sa Diyos, masasabi natin, ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay puno ng awa sa kabila ng ating hindi karapat-dapat. At kung tutusin mga kapatid, pwede din natin yan mayugnay sa ating ebanghelyong napakinggan para sa araw na ito. Ito po yung kwento na kung saan ang isang Samaritanang babae ay umigib ng tubig sa balon kung saan nandoon ng Panginoon. At pansinin po ninyo mga kapatid, anong oras po umigib ang Samaritanang babae? Katanghaliang tapat. Bakit? Dahil nung mga oras na yon, walang nag-iigib ng tanghaling tapat. Bakit? Dahil yung Samaritanang babae, ang tingin niya sa kanyang sarili, makasalanan. Ang tingin niya sa kanyang sarili, mababa. Kaya nga, meron siyang dalang tapayan ng tubig. Marahil pupunuin niya yon. Kaya nung nakita niya ang Panginoon, anong sinabi sa kanya ng Panginoon? Pwede bang makiinom? Nagulat ang Samaritana kasi hindi pwedeng makipag-usap ang mga Hudyo sa Samaritana. At kaya anong tanong ng Samaritana sa kanya? Hudyo po kayo, Samaritana ako. At kung mangingi man ako ng tubig sa inyo, pinaliwanag ng Panginoon na ang tubig na kanyang ipinagkakaloob ay tubig na walang hanggan. Kaya nga sa dulo ng kwento mga kapatid, iniwan ng Samaritanang babae ang kanyang lalagyang tapayan ng tubig. Bakit? Dahil nakita niya na si Jesus ang tunay na pumapatid ng uhaw. Nakita ng Samaritana na biyaya si Jesus. At kung nakita nung Samaritanang biyaya si Jesus, nakontento ang Samaritana. At kung nakontento ang Samaritana mga kapatid, wala na siyang ibang hahanapin pa. Dahil ang tubig na ipinagkaloob ng Panginoon ay tubig
na walang hanggan. Sa madaling salita po mga kapatid, tingnan po natin ang ating mga sariling buhay. Marami tayong ninanais. Marami tayong gusto. Pero mapagtantunawa natin sa araw na ito, ang mahal na pong Jesus Nazareno, sapat na. Ang mahal na pong Jesus Nazareno, sapat na sa ating buhay. Dahil siya ang tunay nagkakaloob sa atin ng biyaya. Kaya mga kapatid, kung ikaw ay deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno, makontento ka. Kung ikaw ay deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno, huwag kang maging reklamador. Pero buksan mo ang iyong mga mata at makikita mo, kailanman ang Diyos hindi ka pinabayaan. Kailanman ang Diyos pinagkalooban ka ng biyaya. Mga kapatid, ngayong 3 linggo ng Kwaresma, pinapaalalahanan po tayo na merong Diyos na mabuti. At ang Diyos na mabuti ay tunay na nagkakaloob sa atin ng biyaya. Buksan lang natin ang ating mga mata at mapagtatanto natin na ang Diyos ay sapat na. Ang mahal na pong Jesus Nazareno, sapat na. At kung masasabi nating sapat na ang mahal na pong Jesus Nazareno, tunay tayong magiging maligaya. Yun po yung pangalawang bagay na magandang mapagnilayan. Tanungin ko po kayo, maligaya po ba kayo sa araw na ito? Halata nga po. Mukha nga hong maligayang maligaya kayo. Maligaya po ba kayo sa araw na ito? Maligaya ba kayo na kayo ay nagsisimba sa mga oras na ito? Maligaya ba kayo na humihinga pa kayo sa mga oras na ito? Maligaya pa ba kayo dahil meron kang katabing kagaya ng katabi mo? Parang ayaw nyo na nun. No? Pero mga kapatid, ang tunay na pagiging kontento hindi nagdudulot sa atin ng pagiging reklamador. Ngunit ang pagiging tunay na pagiging kontento nagdudulot sa atin ng tunay na kaligayahan. At ang kaligayahan na ito, nagmumula lang kung tunay nating masasabi sa ating mga sarili, ang mahal na pong Jesus Nazareno, sapat na dahil siya'y nagkakaloob sa atin ng pagpapala at biyaya. Amen.